Hello! May kwento ako sa inyo ngayon. Isang kwento na parang simple lang, pero may tinatagong malaking sikreto. Ito ang kwento ng perlas na walang katumbas. Na halaga. Tara, simulan na natin. Pero bago yan, tanong muna. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magkaroon ng kahit anong kayamanan sa buong mundo, ano yon? Siguro isipin mo, isang kaban ng ginto, o baka yung pinakabagong gadget, o yung pinakamalaking gahay. Sige, isipin nyo lang. At tandaan nyo yung sagot nyo ha. Kasi may connection yan sa pag-uusapan natin. Okay, ang bida sa kwento natin ay isang mangangakalak. Pero para mas madaling ma-imagine, isipin niyo siya na parang isang treasure hunter. Yun nga lang, ang hinahanap niyang kayamanan ay hindi ginto o diamonds, kundi mga magagandang perlas. Yun talaga ang passion niya. Yun ang kanyang buhay. At isang araw, sa lahat ng kanyang paghahanap, natagpuan na niya yung tinatawag na The One. Isang perlas na di tulad ng iba. Sobrang perpekto, sobrang kintab, at alam na alam niya, ito na yung pinakamahalagang perlas na nakita niya sa buong buhay niya. Grabe yung tuwa at pagkamangha niya. Alam niya sa puso niya na kailangan niyang makuha yung perlas na yon. So anong ginawa niya? Bumalik siya sa lugar niya at ipinagbenta niya lahat. Yung bahay niya, yung mga gamit niya, lahat-lahat. As in, wala siyang tinira. Isinuko niya ang lahat ng ari-arian niya para lang mabili yung iisang perlas na yon. Ang ganda ng kwento, no? Pero hindi lang yan basta kwento. Meron niyang secret meaning, parang isang puzzle na kailangan nating buuin. Ready na ba kayong maging detective? Tara, alamin natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ang mga ganitong klase ng kwento ay tinatawag na talinghaga o sa English, parable. Ito ay isang simpleng kwento na ginagamit para magturo ng isang napakalalim na aral, lalo na tungkol sa Diyos. Para siyang isang secret code na kapag na-decode natin, maiintindihan natin yung totoong mensahe. So, balik tayo sa puzzle natin. Kung ito'y isang talinghaga, ano kaya ang sinisimbolo ng perlas na yon? Yung perlas na napakahalaga na handa mong ipagpalit sa lahat ng bagay na mayroon ka sa mundo? At ang sagot ay ito. Ang perlas ay si Jesus. Siya yung kayamanan na walang katumbas na halaga. Siya yung tunay na hinahanap ng puso ng bawat isa sa atin. So bakit si Jesus ang perlas? Well, isipin nyo, siya ay perpekto at dalisay. Parang isang perlas na walang kahit anong dumi o mansya. Nasa kanya rin daw ang lahat ng yaman ng karunungan. Lahat ng kaluwalhatian ng Diyos nasa kanya. At higit sa lahat, siya yung sagot sa lahat ng hinahanap-hanap natin para maging buo at masaya. Pero, teka lang, parang may di nag-connect. Diba, sabi, si Jesus ay isang regalo, isang gift. Kung regalo siya, bakit sa kwento kailangan siyang bilhin nung mangangakalak? Paano mo naman bibilhin ang isang bagay na libre? Medyo nakakalito, diba? Dito natin malalaman kung ano yung presyo. Ang bayad pala ay hindi ginto o pera. Hindi rin to tungkol sa kung gaano kakasikat o katalino. Ang presyo o yung bayad ay ang kusang loob nating pagsunod sa kanya, ang pagtalikod sa mga maling ginagawa at ang pagbibigay ng buong puso natin sa kanya. So, paano nga ba natin makukuha itong perlas? Simple lang. Una, hanapin mo siya na parang siya ang pinakaimportante sa lahat. Pangalawa, ibigay mo ang buong sarili mo kay Jesus. At pangatlo, mamuhay ka na sumusunod sa Kanya araw-araw. Ganun kasimple, pero ito ang pinakamahalagang desisyon na gagawin natin. Oh, akala nyo tapos na? Teka, wag muna kayong bibitaw, kasi may isa pang sekreto ang kwento. At ito na yung pinakapaborito kong parte. Handa na ba kayo sa twist? Ito pala yun, ang kwento ay may dalawang ibig sabihin. Sa unang meaning, yung mangangakal, yun ay tayo. Tayo yung naghahanap sa perlas na si Jesus. Pero sa pangalawang meaning, handa na ba kayo? Baliktad, ang mangangakal ay si Jesus. At yung perlas na hinahanap niya, yung kayamanan na sobrang halaga para sa kanya, alam niyo kung sino? Tayo. Oo, ikaw. Sabi dito, sa tao na dinungisan at sinira ng kasalanan, nakita niya ang mga posibilidad ng pagtubos. Anong ibig sabihin yan sa simpleng salita? Ibig sabihin, kahit na hindi tayo perpekto, kahit na marami tayong pagkakamali, sa mata ni Jesus, nakikita niya yung potential natin na maging dalisay at maganda ulit.
Nakikita niya tayong isang kayamanan. Sa Jesus, yung mga ngangalakal mula sa langit, isinuko niya ang lahat, kahit ang sarili niyang buhay sa krus, para lang bilhin ka pabalik. Ganun kakahalaga. Para sa kanya, ikaw ang kanyang kayamanan. Ikaw ang kanyang perlas na walang katumbas na halaga. So, iiwan ko sa inyo itong tanong, kung si Jesus ang perlas na handa mong ipagpalit sa lahat, at sa mata naman niya, ikaw ang perlas na ipinagpalit niya sa lahat, ano ang handa mong ibigay para sa kanya? Pag-isipan natin yan.